Ayun na nga, Mr. President. PBBM, yan ang hinahanap namin sa'yo. Konting kamay na bakal, konting pangil, konting tigas, masyado kang mabait. Na pag hindi sumunod niyang mga yan, magsusumbong kami sa kapulisan. Ganon. Tama yan. Hello. Good morning sa ating lahat. Ano ba ngayon? September 2. Kamusta ang lahat? Ano nang nangyari sa buhay-buhay? Nakapamalay ka na ba ang lahat? Kumain na ba tayo? May ulam ba tayong masarap ngayon? Ano pa ba? Kamusta ang mga bilihin sa pamilihang bayan? Or sa palengke o sa supermarket, bumaba na ba? Nako, pag itong ganitong tag-ulan, may bagyo. Actually, kahit umulan lang ng konti, mahal na agad ang mga gulay. Unang-unan dyan ang kamatis, bawang at sibuyas, hindi ko alam. Pagka umulan lang, kahit hindi naman umabot ang ulan dun sa taniman, dito lang sa atin, sa Metro Manila ang ulan. Automatic yan, mahal ang lahat, hindi ko alam. Sana magkandang bulok na yung mga yan. Tulad ng kamatis ngayon, ang mahal-mahal. Hindi ba nila alam, pag yung kamatis, inabot ng 3 araw, ibulok na. At hindi rin ba nila alam, ang mga tao, kung saan ang mura, doon din sila. Napakagahaman. Mag-isip-isip, mga kababayan. Huwag masyadong mukhang pera, huwag masyadong gahaman sa ating mga kababayan na hindi naman lahat tayo ay kayang bumili ng presyo nyong mataas. Ayan. Tulad ng bigas. Ano pa ba? Ang baboy nga ngayon, ang mahal eh, no? Nakakain na ba ang lahat? Ayun, ano pa? Huwag na tayo magbaboy, mag-isda-isda na lang tsaka gulay. Actually, mahal din yan lahat, PBBM. Ano ba? Gusto din namin mag-Christmas na may handa kahit konti lang. Pababain mo naman ng konti. Kaperanggot lang. Kung kaya naman namin maka-afford ng mga bagay-bagay din sa palengke na yan, papabahin mo naman, konting tigas, konting kamay na bakal. Kaya mo yan. Huwag masyadong mabait. Go! Diyos ko naman, PBB. Walang mangyayari sa bayan natin kung ganyan ka. Masyadong mabait. Love pa magdil kita. Yon. Kamusta ang mga buhay-buhay? Kamusta ang mga nakaraan? Kamusta ang nakaraang araw natin? Kahapon, medyo naalog ng konti. Medyo natuwa ang mga 1/4 na tao dito sa mundo o sa Pilipinas dahil sa sinabi mo na pag hindi sumunod yung mga yan sa tamang presyo na 41 to 45 pesos, magsusumbong sa kapulisan. Medyo nahilo ako doon. Totoo ba yan? Tama ba yan? Ay, well, nakakatuwa. Tuloy-tuloy mo yan. Maging matigas. Hindi naman masamang maging brosko-brosko tayo paminsan-minsan, no? Dahil yan naman talaga ikaw mabait. Kaso, mapang-abuso ang tao sa likod mo. Yung mga nasa kaliwa at kanan mo, kamusta kaya? Inaabuso ka lang yan. Baka gusto mo PBBM kunting gulatin mo sila. Takutin mo. Diba? Dapat ganun. Hinahanap talaga namin sa'yo. Yung may konting, anong tawag doon? May konting tigas. May konting, hindi ko masabi, PBBM. Maggalit-galitan ka. Ayun, ang tamang term doon, maggalit-galitan ka naman. Huwag masyadong pangiti-ngiti lang. Huwag masyadong oo lang ng oo dyan sa likod mo. Kasi baka mamaya yan pa ang ikapahamak mo. Naku, yan lang ang inaabangan ng lahat. Ang masira ka talaga. At yan lang din ang inaabangan ng lahat. Nang iyan ang ikasira mo. Yung nasa likod mo, lingon-lingon din. Baka may mga ginagawa dyan na hindi mo alam, PBBM. Ano na? Kasi yung mga kalaban mo, PBBM, yan ang inaabangan Yung masira ka. Kasi ang dami dyan, lahat na lang ikaw ang sinisisi. Lahat dyan, 50%. Ngayon nagsisisi na, bakit daw ikaw ang nanalo? Kaya patunayan mo sa aming lahat, na kaya mo naman. Na kaya mong pababain ang presyo niyan. Matuto tayong lumaban, PBBM mo, ganun. Nanggigigil ako sa'yo. Naku, love. Peace tayo.
At dahil nga dyan nanggigigil na ako, panoorin natin to. Ang panayam sa kanya ng mga bias media, ng mga reporter kahapon. Panoorin natin yung interview sa kanya. Peace Consciousness Month at nakasabay doon sa ating pag-celebrate ay yung pagdeklara ng Palawan Island na insurgency free. All right, so yun lang naman but I thought it would be a good opportunity para na ulit ibalik natin sa ating pag-iisip na patuloy pa rin ang proseso ng paghahanap ng kapayapaan para sa lahat ng komunidad ng Pilipinas. Ngunit maaari rin na makapag-celebrate tayo dahil nakita naman natin may progreso naman, gumaganda naman ang sitwasyon. So, thank you. So, I'll open the floor. Thank you, Mr. President. From Celeste Ana Formoso, Palawan News. Good morning. Sir, I just want to ask, in terms of Palawan po, this is an island province, and in terms of sustaining this insurgency-free status, para ho hindi tayo bumalik doon sa insurgency sa Palawan, do you have any specific or guidelines or orders for the local government officials here just to maintain yung na gain po natin? Your local government officials have many plans already na talagang matagal nang gustong gawin. Ngunit yung ibang lugar hindi nila magawa dahil nga may gulo pa ng kaunti. But now that we are able to declare, because even if there is only, alam naman natin, Palawan is very tourist sensitive. At alam naman natin, sasabihin nila, may nangyari sa Hulo. Sabit ang anong gustong turistang pupunta rito dahil nga sasabihin magulo sa Pilipinas, wag na tayo doon tayo sa ibang lugar. And that is the problem that we are slowly solving now, because unless you have a peaceful community, unless you have security in the area, ang hirap talaga maka-attract ng investment. And so now that we are able to wave that flag, sabihin natin, no, Palawan is free, then Palawan is already a very large part of all our plans for transformation of the economy. Tourism plays a very large part in that, and Palawan plays a very large part in Philippine tourism. Thank you, Mr. President. Joseph Morong, GMA7. Sir, good morning. How are you? Hello. Good morning. Sir, in 1978, your father issued PD 1596 that created the municipality of Kalayaan and Pag-asa sa barangay. That now stands as a solid symbol of our claim to the WPS. In your term, sir, as president, are you contemplating any action with regard to areas that we occupy and exercise jurisdiction over to have something similar to PD 1596 that will have a far-reaching and intergenerational impact? Well, that occurred in the 70s because we were already looking at our claims. We were already discussing this with the United Nations, and we were part of a group of, I think, 3 countries that established the archipelagic principle of baselines and your EEZ. And we just remain consistent to that. Hindi naman nagbabago. Siguro yung pag-establish ng municipality na Pag-asa, that it was to be able to make sure, to establish, to show that this is part of the Philippines. Now, we, of course, will continue to defend our territorial sovereignty, our territorial rights. We have not changed our approach. It is other countries around us that have changed their approach. Now, once again, we received the news that now the 9-dash line has been extended to the 10-dash line. And so these are we have to respond to all of these, and we will. But again, these are operational details that I would prefer not to talk about. In terms of strategy, sir, are we upscaling our response? What I think for the international, because
because we have stayed true to the rules-based international law, especially the UNCLOS. And that, I think, puts us on very solid ground in terms of our claims for territorial sovereignty, for maritime territory. And this has been validated and supported by many, many countries around the world. And we should take strength in that. And I believe that that again is a very big help to the Philippines in continuing to defend our maritime borders. Thank you for Thank you. Thank you, sir. Alan Francisco, PTV4. Hi, Mr. President. Magandang umaga po. Good morning. Sir, my question is about the price ceiling of rice. Yeah. How would you make sure or ensure that the implementation of the price ceiling EO of rice? We have put together a structure for the continuing monitoring. This will include essentially the lead agencies on this are the DILG, DA, DTI, DOJ as well. More or less, those are the agencies that will be, because all of those agencies already have regular inspections when it comes to other issues. So they will now apply the price ceilings that I have ordered in the EO that I signed yesterday, so that to make sure the prices stay within the limits that we have prescribed. Now, the real problem is in NCR. It's not so bad outside of Manila, Metro Manila. That's why maybe we will be focusing our efforts in Metro Manila. But I mean, if it comes to that, I would encourage anyone who finds that someone or retailer is selling at above the price ceiling, i-report po ninyo. I-report ninyo sa police, i-report ninyo sa DA, dun sa lugar ninyo, i-report ninyo sa local government para matignan po namin at tiyakin na hindi lalampas doon sa ating presyo na linagay na 40 pesos at saka 44 pesos. Thank you, Mr. Thank you, President. sir. Thank you, Malacanang Press Corps. Thank you, sir. Maraming salamat. Thank you. Ayun na nga, di ba? Tama yan. Dahil dyan, clap-clap tayo dyan, Mr. President. Clap-clap. Ayun, so thank you sa mga nanood, sa walang sawang sumusubaybay sa akin. Genius TVs, mang hindi pa po nakaka-subscribe, please, subscribe nyo naman po ako. Thank you. God bless po sa inyong lahat. Ingat po tayo, mga kababayan. Bye!